Eto na mga boss, kakapasok lang na balita. Grabe si Pulong, nahuli na. Ginulat ni PBBM si VP Sara. Kulong si Congressman Duterte, huli kasabwat ng China. Base sa impormasyong nakalap natin sa social media, mismong si Jose Claire Castro nang nagpakita na very alarming ang balita na nasa China ang loyalty ni Congressman Pulong at hindi siya solido sa Pilipinas at ayaw daw na inaaway ang mga Chino ng Duterte. Mas dun pa sila kumakampi, bawal na bawal daw to sa mambabatas. Kaya ito, sabay-sabay natin panoorin kung paano si Pulong grabe na huli na. Ginulat ni President Bongbong Marcos si Vice President Sara. Kulong si Congressman Duterte, huli kasabwat ng China. Tara, panoorin natin to. Hi, Yusek. Good morning po. Si Defense Secretary Gibo Teodoro said elected officials who side with China's position on the West Philippine Sea should consider resigning because they swore to uphold the Constitution, Philippine laws, and the country's 2016 arbitral victory. And then you have Davao lawmaker Pulong Duterte accusing Teodoro of demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacanang po, does Malacanang view or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually? Sinabi niya talaga yon. Ang sabi po niya sa press, sa kanyang kapihan sa Of Manila. course, first, about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakahuling sinabi niya? Ang sabi po ni demonizing China. And then, yung pinakadulo. Sabi po ni Davao lawmaker Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So, Ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So, wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas. So ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials? Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas. Follow-up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal because last year, or in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring
prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government? Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ning ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo. Okay. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times. Ma'am, Senator Amy Marcos has sought a Senate inquiry on the Pax Silica venture. She claimed po na there are farmers in Capas Tarlac who were told to stop planting para daw supposedly to prepare the land for the establishment of the tech hub. What's the reaction of the palace on this matter po? Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, 2019 pa, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, sa lugar na ito, ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. At meron naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. So, maliit lang po ang mauukupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers. Follow-up po. Ma'am, sinabi rin po ni Senator Marcos na hindi daw po sapat yung konsultasyon sa mga komunidad na maapektuhan itong Pax Silica deal. Sa ngayon po, binanggit ko po noong nakaraan, ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang iresolba. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, comment lang ng Palace doon sa lumabas na sexual and character assassination plot against Executive Secretary Recto for the purpose of setting him up in a fabricated scandal. Kung ito'y mapapatunayan na totoo, dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Ito yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na due process. Proseso ang pinapatupad ng pamahalaan, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito?
Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampant na ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan. Yusek, follow-up lang. Is mo lang kanyang convinced na hindi lang nagtatapos kay since nabanggit naman si Congressman Lebiste at saka si dating Congressman Jing Paras. Kumbinsido ba ang palasyo na hindi lang nagtatapos doon sa dalawa yung itong plot kay Executive Secretary? Sa ngayon po, ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si E.S. Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So, dapat natin ito malaman. So, tayo lahat, kayo mga lehitimo, taga-mainstream media, ipaglaban ninyo ang inyong karangalan, ang inyong dignidad bilang tagapagbalita ng tama, hindi fake news. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Yusek, maiba lang po na topic yung sa pag-grant ng Sandigan Bayan ng bail kay former Senator Revilla. Some groups have expressed their disappointment by the decision. Kabilang po yung grupong Spark na sinabi po nila it showed the failure of the Ombudsman to convince both the public and the courts of the strength of their anti-corruption cases. Sabi po nila, taxpayers do not need any more of Boying Remulla's papogi press conferences, but rather a transparent and comprehensive report on the corruption cases. Sabi naman po ng grupong Kapatid, this decision exposes the sharpest irony of Philippine justice, swift, compassionate, discretion for the powerful, but rigid severity and endless delays for political prisoners and poor PDLs. Ano po ang saloobin ng Malacanang dito sa naging desisyon ng Sandigan Bayan and sa mga, syempre po, parang nadidismaya sa naging resulta? Sa pagkakataong ito, tandaan po natin, hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So, hindi po natin masasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Unang-una, ang karamihan siguro sa mga nagtutuligsa, hindi nila na-witness. Most probably, yung pinaka naging hearing. Sa lahat ng pagkakataon ng hearing, hindi natin masasabing nandoon sila. So, kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho. Isang maikli na lang po na follow-up. Siguro sa mata ng publiko, ma'am, paano po i-assure ng Malacanang na there was no special treatment? Because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is, ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang pagtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases? Give me the concrete
Question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way? Baka lang po sabihin may selective justice na naman po. Selective justice Na- dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty. Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon. Unang-una, ang pagdedesisyon po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So, walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. Di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Di ba? Follow-up question mula kay Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, over the weekend, sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi sila nagulat dito sa grant of bail kay dating Senador Revilla. At mukhang, to use his words, tinrabaho na mabigyan ng temporary liberty ang dating Senador. And in that context, sinabi niya, it is an eye-opener that they have to fight harder against corruption. Has the Ombudsman discussed this with the President? At ano ho ang naging reaksyon ng Pangulo, and what does this administration intend to do about this? Na may tinatrabaho para mabigyan ng bail ang ilang personalidad. Nadinig po natin yan at nadinig din po ng Pangulo na it's supposed to be a whole-of-government approach. Kung nagtatrabaho po ang ombudsman, nagtatrabaho ang ehekutibo na panagutin ang dapat na managot, obligasyon din po ng judiciary na maayos ang kanilang pagre-resolba sa kaso. So, wala tayong alam kung nagkausap sila, but definitely hindi naman obligasyon ng Pangulo na panghimasukan ang anumang trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, independent body sila. So, di kailangan mag-report ni Ombudsman Remulla kay Pangulo. Yes, Ivan. How does the President feel about this? Dahil definitely magkakaroon po ito ng impact sa credibility ng anti-corruption campaign ng administrasyon. Kaya nga po, ang hiling ni Ombudsman Remulla ay dapat whole-of-government approach. Hindi lang ehekutibo, hindi lamang ang legislative, hindi lang yung mga nang-uusig, pati kasama na rin po ang judiciary. Ma'am, sorry, ihabol ko na lang. I just need to clarify, is Secretary Pujalte currently under investigation already? Sa ngayon po, wala pang naibigay sa atin dahil kalalabas lamang po itong issue na ito against sa Secretary Pujalte. Thank you. Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News. Yusek, former Speaker Martin's Camp is questioning the Ombudsman's inclusion of some of the testimonies of the Maleta boys. Sayang lang daw po ito sa oras kasi DOJ na mismo yung nagsabi na hindi naman po reliable yung testigo ng Maleta boys. Ano po ang reaction ng Malacanang dito? Again, hindi po tayo makikialam, hindi makikialam ang Pangulo at ang ehekutibo sa mga prosesong ginagawa ng Ombudsman. Kung yan po rin ang tingin ni dating Speaker Romualdez na ang mga salita ng Maleta Boys ay walang saysay, walang bahid ng katotohanan, magagamit naman din po niya itong depensa. But Yusek, we're talking about state prosecutors. Is the government now legitimizing the account of the Maleta boys? Kasi po last June, ang sabi niyo po yung Maleta boys ay butas-butas yung kwento, walang pinanggagalingan at walang basehan. They're also facing perjury charges. So, lihito mo na po ba ngayon para sa gobyerno yung Maleta boys? On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan. Last question, Yusek. Partido Democratico Pilipino called the graft and plunder complaints against Senator Legarda and Congressman Leviste as acts of prostituting the Office of the Ombudsman for political prosecution of the opposition.
Ano po ang reaction dito? Again, ang concern po dito ay ang Office of the Ombudsman. Ang nais lamang po kasi ng Pangulo ay ipatupad, galangin ang due process, ang proseso, ang batas. Kung dapat may managot, panagutin. Pero dapat nandyan ang konkretong mga ebidensya. On the part ng Ombudsman, hindi po tayo maaari makapagsalita patungkol sa kanila. Maaari naman po nila itong sagutin. At nadinig din po naman natin kay Ombudsman Remulla na sila ay nagpapatupad lamang ng kanilang mandato. Okay, sunod na tanong mula kay Christian Bascones, PRTV. Yusek, lumalabas po yung mga spekulasyon dahil raw nagkaroon ng professional working relationship between DPWH Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano sa nakarang administrasyon at pareho rin silang na-involved doon sa investigasyon ng mga issue kaugnay ng 2019 SEA Games na kalaunay na dismiss din yung kaso. Paano po tinitiyak ng Pangulong Marcos Jr. na mananatili ang tiwala ng publiko sa integridad at fairness ng beripikasyong isinasagawa ng DPWH sa mga alegasyon ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y maanmalyang flood control projects sa Taguig? Ang sabi naman po ni DPWH Secretary Vince Dizon, siya ay makikipagtulungan sa lahat ng pag-iimbestiga na gagawin sa Taguig City. Hindi lang naman sa Taguig City, sa lahat ng kapulungan, sa lahat ng lugar sa Pilipinas na maaaring mayroong mga maanumalyang infrastructure projects or mga flood control projects. So, makakaasa po tayo. Ito naman po din ay siniguro ni Secretary Vince Dizon. Pangalan niya po ang nakataya dito. Hindi ang pagkakaibigan, hindi yung dati nilang pagiging magkaalyado, integridad ng pamahalaan, integridad ni Secretary Vince Dizon ang nakataya rito. Follow-up ko po doon. During past interview, sinabi ni Secretary Dizon na walang natukoy po ang ICI na maanumalyang flood control projects o anumang infrastructure projects sa Taguig sa investigasyon nito sa mahigit 400 projects. Pero sa mga bagong aligasyon ni Senator Lacson, how do we justify na sapat ang naging investigasyon ng komisyon? Sa bago niyang pahayag, kontrolado raw kasi ni Senator Cayetano ang DPWH sa Taguig, ma'am. Kaya nga mas maganda na mas malalim na pag-iimbestiga ang gawin para malaman kung anong totoo. Kung wala namang ghost projects, walang dapat katakutan. Pero kung meron, ay dapat panagutan. Hello po. Good morning po, Yusek. After the Philippines submitted the official nautical chart of Bajo de Masinloc at the UN Secretary, China over the weekend po released a statement condemning the PH baseline of territories, saying that the Philippines violated the UNCLOS po. Now, I understand that the President previously said na ang approach po natin dito is diplomatic and legal. Now, will we still push for this kind of approach given that even China itself doesn't recognize this legality po? Tayo lamang, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumutupad kung ano ang sinasabi ng ating batas, kung ano ang sinasabi ng UNCLOS at kung ano ang nasabi na sa arbitral ruling. Hindi tayo lalagpas dyan, hindi tayo mang-aangkin ng teritoryo ng anumang karapatan ng iba. Ang ipinaglalaban lang ng ating pamahalaan ay kung ano ang nasa atin, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang sinasabi ng arbitral ruling at ng UNCLOS. Shifting gears lang din po, a separate question po. Yung sa Alliance of Health Workers po, they released a statement saying that the President did not provide them their legal benefits po. I think it was 7,000 pesos of delayed benefits and performance-based bonuses po, delayed po since 2021. Ano po yung reaction po natin dito? Bakit po siya na-delay? Okay, noong 2021, of course, hindi pa po ito sakop ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa ngayon po, ito po ay inaayos po at may issue lamang po ng kaunti sa COA na kung saan ang DOH po ngayon ay nagpadala na po ng sulat sa DBM para sa mga clarification patungkol sa issues dahil nandoon po ang mga issue tungkol sa mga yung medical allowance involving the verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement or cash reimbursement, eligibility coverage or documentary attachments. So ito yung mga issues na kinakailangang marisolba
Pero sa mga kababayan po natin na kayo naman po talaga ay benepisyaryo, makakaasa po kayo at inaayos lamang po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM. So wala pa pong specific date kung kailan po ma-release? Wala pa po dahil sa ngayon po ay kinaklarify po lahat ng mga issues na ibinato po rin ng COA. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, magandang umaga po. Yusek, does Malacanang share the same legal view na based on labor law, walang korte ang pwedeng maglabas ng, halimbawa, TRO, temporary restraining order, again sa mga naging decision ng wage board gaya ng regional, tripartite wages and productivity board? Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa. Kasi yung TRO yata, Yusek, good for 20 days. So, pumapatak na hanggang August 13. So, are we confident, Yusek, na after 20 days or after August 13, pwede nang ma-implement, hindi naman ura-urada, pero ma-implement yung 85 peso wage increase para sa National Capital Region? Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte, pati po ang Office of the Solicitor General. Pero sa ngayon po ay ipinaglalaban ang stance ng ating pamahalaan patungkol sa wage order para sa ating mga kababayan sa NCR. Follow-up question mula kay Christian Yosores, DZMM. Hi, Yusek. Nakarating po ba kay Pangulo yung balita tungkol po doon sa paglalabas ng TRO ng Pasig RTC sa wage hike? And nagbago po ba yung posisyon niya tungkol po doon sa mga panawagan sa legislated wage hike? Kasi di pa po laging binabagin ng Pangulo na may mga regional wage boards na magtatrabaho para tiyakin na merong review at pagpapatupad ng dagdag sahod. Anong ibig mong sabihin kung nagbago yung kanyang pananaw? Kung will he support now yung mga calls for a legislated wage hike sa Congress? Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Thank you. Sunod na tanong mula kay Rafi Ayeng, Daily Tribune. Good morning. Good afternoon, ma'am. Ma'am, sa report ng Climate Conflict Action Asia, umabot na daw sa 235 deaths from January to July 28 na yung may kinalaman sa BARM elections. So ano po ang marching order ng palasyo sa PNP at AFP? At dahil gano'n na po kadami ang mga namatay dahil sa election-related incidents. And ano po yung, balak po bang magdagdag ng AFP at PNP personnel doon? Meron na po ba tayong nakuha na validated na records so far? Meron na po ba? As per report lang po ito ng Climate Conflict. Okay. Okay, ang unang-una po ang nais ng Pangulo, ang order ng Pangulo ay maging mapayapa, ligtas at magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Sa ngayon po, ayon po sa PNP, maganda naman din po na sila ay nabibigyan ng ganitong klase mga impormasyon, pero ito po ay kanilang ibe-verifika. At ito po ang gagawin ayon sa PNP.
Patuloy ang focus law enforcement operations ng PNP laban sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasabay ng mahigpit na koordinasyon ng PNP, AFP at COMELEC sa pamamagitan ng Joint Security Control Centers. Pinalalakas din ang intelligence gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng lahat ng security personnel. Sa ngayon, mayroong 8,299 PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM. Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC. Katuwang ng PNP ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagpapatibay ng seguridad, lalo sa mga election areas of concern na tinukoy ng COMELEC upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng halalan. Yan po ang ayon sa PNP. At ayon din naman po sa COMELEC, yung nasasabing mga issue ng violence ay hindi po election related. Personal conflicts ito ayon sa COMELEC. But anumang mangyayari, ang PNP po, ang FP, Philippine Coast Guard ay handa po para matiyak ang kapayapaan sa halalang darating. Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, a group of concerned citizens filed a complaint against Secretary Pujalte. Did the President learn about this? This is allegedly due to his involvement in some gambling activities. What was the reaction of the President? Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan. Do you see a need, ma'am, na mag-impose ng preventive suspension against the Secretary while the investigation is ongoing? Kasama po kasi yan doon sa nire-request nila. Sa ngayon, hindi pa po na ipapaabot ng Pangulo kung mag-i-issue ng ganyan kay Secretary Pujalte. Pero tignan po natin sa mga susunod na mga oras or araw at ibibigay ko po sa inyo ang pinaka-update. But as of now, can we say that the President still trusts the Secretary? Sa ngayon po na wala pa naman pong nailalabas na anumang concrete evidence, maliban lamang po talaga kung ito talaga ay mapapatotohanan na, doon lamang po kikilos ang ating Pangulo. Maraming tanong mula kanyang press corps. Maraming salamat. Balik sa iyo, Yusek Claire. Hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagaanin ang pasanin ng mga Pilipino. Unti-unti nang natutupad. Ito'y matapos ipag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Meralco na ipatupad ang 9.5 billion pesos na refund para sa mga consumers. Tinatayang aabot sa higit 8 million customers ng kumpanya ang inaasahan na makikinabang sa nasabing refund. Sa isang desisyon na inilabas ng ERC nitong July 31, ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Meralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour. Kung kayo ay may konsumo na aabot sa 200 kilowatt hours, kada buwan ay maaaring kayong makatanggap ng refund na aabot sa higit 100 piso. Ayon kay ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad ang refund sa susunod na bill cycle. Dapat din ay malinaw itong nakasaad sa electricity bills ng mga consumer. Malinaw ang hangarin ng Pangulo. Ibalik sa taong bayan ang kanilang pinagpaguran. Kada piso na matitipid ay malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino. Inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na kanyang mithiin na pagaanin ang pasanin ng taxpayers.
Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak sa tax exemption at pag-exempt sa mga maliliit na negosyo sa pagbabayad ng minimum corporate income tax. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Bureau of Internal Revenue sa isinusulong na tax reform agenda ng Pangulo. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Mendoza, handa ang kawanihan na ipatupad ang mga hakbang na maaaring aprubahan ng Kongreso. Tiniyak ng Commissioner na patuloy lang ang mga taxpayer-centric measures ng BIR para gawing mas epektibo ang pagkolekta ng buwis. Kabilang dito ang pag-simplify ng compliance at pagpapabuti ng serbisyo para sa taxpayers. Nandyan din ang pag-modernize sa systems at pag-review sa mga proseso at regulasyon na hindi na angkop sa pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Iginit naman ni Commissioner Mendoza na magpapatuloy din ang konsultasyon ng BIR sa mga stakeholders nito para siguruhin na gumagana ang mga hakbang ng kawanihan upang tugunan ang anumang suliranin. Malinaw ang layunin ni Pangulo Marcos Jr. Gawin ang lahat ng paraan upang maibsan ang bigat ng pasanin ng ating mga kababayan. Bilang tugon sa pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas, pinangunahan ni Philippine Ambassador at Permanent Representative to the United Nations Enrique Manalo ang paghain ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc at mga nakapaligid na maritime zones sa UN Secretariat. Bahagi ito ng pagpapatibay ng Pilipinas sa mga karagatan ng bansa sa ilalim ng Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pangunguna ni Secretary Tez Lazaro, pinatitibay ng hakbang na ito ang legal na katiyakan, transparency at pandaigdigang pagkilala sa lawak ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Mahalaga rin ito sa pagpreserba ng opisyal na record ng mga maritime entitlement ng bansa sa harap ng epekto ng climate change at pagtaas ng level ng dagat. Isa lang ang hakbang na ito ng pamahalaan na naglalayong mapanatili sa kaisipan ng bawat Pilipino at ng buong mundo ang mga karagatan ng Pilipinas, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Bahagi rin ito sa matinding kampanya ni Pangulong Marcos Jr. isulong ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating mga karagatan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maukit sa isipan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cuna ang The Wonderful West Philippine Sea. Ang kauna-unahang 3-part e-book na magpapakilala sa mga kabataan sa marine biodiversity ng bansa at sa West Philippine Sea. Inilunsad ang e-book bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DENR na gawing mas madaling maunawaan at mapalapit sa mga bata ang kaalaman tungkol sa agham, pangkaragatan, pangangalaga sa kalikasan at environmental education. Ang unang yugto ng e-book, The Wonderful West Philippine Sea with Pawi, the Sea Turtle, ay sumusunod sa paglalakbay ni Pawi, isang mausisang pawikan habang tinutuklas ang mga bakawan, damuhang dagat, bahura at mga pamayang baybayin ng West Philippine Sea. Ayon sa DENR, makakatulong ang e-book na maintindihan din ng mga kabataan pati ng mga congressmen, ang kahalagahan ng food security, kabuhayan sa karagatan, at shared heritage. At mauunawaan sa simpleng paraan ang 2016 arbitral ruling. Tampok din sa e-book ang mga gawaing pagkilala sa iba't ibang species, mga pahinang maaaring kulayan, at isang pangakong pampamilya na naghihikayat ng mga simpleng hakbang para sa pangangalaga sa kalikasan. Tulad na lang ng pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, wastong pagtapon ng basura, pagtitipid ng tubig at pakikilahok sa mga community clean-up drive. Hindi pagtatapon ng basura
sa bakuran na ahensya. Formal na inilunsad ang publikasyon sa ginaganap na symposium na Science to Stewardship to Sovereignty, a decade of marine scientific research in the West Philippine Sea noong nakaraang buwan. Tiwala ang pamahalaan na sa ganitong paraan, maaalala ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga mambabatas at mga kabataan, na atin ang West Philippine Sea. Iba ang pananaw tungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea. I-download nyo na po yan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay maggalang at mapagkalinga. Ugaling dapat manahin ng mga kabataang Pilipino. May kasabihan tayo na ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Ang nakikita mga karahasan na pinapalakpakan pa ay gagayahin ng ating mga kabataan. Pagkaingatan ito ng mga magulang at mga guro, ipakita ang tunay na bagong Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas. Ngayon, ikaw bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento mo sa ibaba at ating pong babasahin isa-isa.